Bagong mentors at judges, tinuring na daan tungo sa mas hasado, kapos journalist. Oil supply ng Venezuela, isa sa alim na nga ba sa US sanctions? At naaraan, matyagang sinungkit pa rin ang panalo sa kabila ng setback. Magandang araw, Pilipinas! Pumwesto na para sa mga kwentong may katuturan. Ako si Gary Balitaan, maghahatid ng mga maiinit na balita. Isabay natin live sa ating trip to the truth mula sa bayan ng Upi, Siyusay, Kusain. Fio de Miguel, Upi, para sa mga ulat na direkta sa eksena. Halina't sumakay na! Para sa unang pasada, kaugnay ng hangad na dibisyon ng Maguindanao del Norte na mas ma-improve ang mga mamamahayag, ipinakilala nila ang bagong kurado at mentors ngayong DSPC 2026. Para sa kwento, ihahatid yan live ni Yusre Kusain. Gary, Mindanao Tech mula sa Region 12. Sila ang mga trainers ngayon ng mga mamamahayag ng Division Norte para sa marami. Isa itong turning point para sa kanila. Aminado si Clarence Jake de la Peña na bilang first-timer, hindi biro ang mag-self-train lalo na at maging ang coach niya ay hindi rin maalam sa kanyang kategorya. Kaya malaking bagay raw ang enhancement training ng MINTEC bago sila sumala ngayong TSPC 2026. Maliban sa pagiging mentor ay bahagi rin ng Mindanao Tech sa Board of Judges ngayong kompetisyon. Yusre, full support ba ang dibisyon sa MINTEC at mga journalist dyan? Oo, Gary, kagaya nga nasabi ni Dr. F. Timbang, ang Education Program Supervisor ng English. Do your thing and SDO will back you up. Gary? At yan si Yusre, nagbabalita. Akusasyong korupsyon, nagpapahirap umano sa mga Venezuelan. US President Trump may solusyon raw para rito? Alamin ito sa Moja Report ni Lexi Empanado. Kahit saan mang bahagi ng mundo, talamak pa rin ang isyong korupsyon. Kagaya nga ng nararanasan ng kakulangan sa supply ng pagkain, gamot at basic services sa Venezuela. Kaya, nagpasya si US President Donald Trump na ibabalik na ng Venezuelan government ang 30 at 50 million barrels ng gasolina sa ilalim ng US. Walang kasiguraduhan, pero walang sino man ang gugustuhin maghirap sa ilalim ng gahamang lider. Para sa laging on-the-move na balita, Lexi Empanado. Susunod! Sara Duterte may panibago na namang impeachment complaint? Huwag mo nang kumara at magbabalik pa ang pasada Pilipinas. 250,000 na po ang dami ng bilang na nagpositibo sa HIV dito sa Pilipinas. Alam niyo ba na pwedeng mahawa magiging breastfeeding baby kung pati ang nanay niya ay nagpositibo? Opo, kung kaya't iwasan nating magpahawa, practice safe sex at magpa-test. At nagbabalik ang pasada Pilipinas. Sa pagsisimula ng 2026 at pag-aproba ng national budget, may harapin na namang impeachment complaint si Sara Duterte. Kumunik tayo kay Jason Tomas. Kinlaro ni Bicol Saro Party List Representative Terry Riton sa isang press briefing na ang proseso ng impeachment ay hindi binabase sa mga proyektong di natupad, kundi ito ay binabase sa mga lehitimong ebidensya. Ito ay kasunod ng 4th impeachment complaint ng 215 lawmakers sa 19th Congress kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Acting Teachers Representative Antonio Tinio, ibang usapin ang pagpapatibay at pagiging valid ng pagpapatalsik sa pwesto kay Duterte dahil lamang sa mga akusasyon ng misuse of confidential funds. Ang thoughts ng ating mga kapasada sa balitang ito?
I think it's not. It's not a solid evidence. With that, in sync na ang impormasyon at opinyon. Next up na tayo dahil naka-connect the dots na. Biyaheng may ulat, Jason Tomas. Clutch! Yan ang naging ikot ng mga sipa ni Noraha. Matapos makuha pa rin ang panalo sa kabila ng kick setback. Tumawid tayo sa sports pasada ni Narhasana Lazim. Hindi na bago para kay Chanel Noraha. Isang 3-time Burma qualifier ang pagsungkit ng panalo. Matapos muling mapa sa kamay ang championship game ngayon laban kay Evie Malik Monteclaro. Sumablay man sa unang round, nag-bounce back kaagad si Noraha matapos gamitin ang 45-degree at out-in kick. Naging matagumpay naman ito nang magsunod-sunod ang kanyang pagpuntos. Tinapos niya ito sa 2014. Sa likod ng bawat sipa ay nag-uumapaw na determinasyon. Narhasana Lazim para sa Sports Pasada. Abangan ang sunod na pasada ng ESPC 2026 sa aming Facebook page. Matapos ang biyahe, naiulat namin ang mga balitang may saysay at makabuluhan. Dito, amin ding ipinagdidiwang ang bawat paniniwala. Sa papalapit na Holy Month of Ramadan ngayong Pebrero, unawain natin ang taimtim nilang pag-aayuno. Muli ako si Gary Balitan at ito ang Pasada Pilipinas! Allahu Akbar walillah.